Okay, so good afternoon, everyone. Welcome to SREQ 423, Design of Steel Structures. And for the coverage of our final examination, we will be discussing yung connections natin. Ano? So after discussing how to analyze and design our members, yung compression, tension, flexural, and beam column, hindi pala tayo nakapag-build column, ano. So, ang kasunod na nun is how to connect them with each other para mas maitayo na siya as one structure. Okay? And for today, we will be discussing yung first connection natin which is bolts and then focusing mainly do sa first type ng bolt natin which is yung bearing type connection bolts. Okay? So to start, let us define or look at the introduction. So, connections of structural members are of critical importance to us kasi sabi nila, ang failure ng isang steel structure, hindi talaga siya nagfe-fail dun sa mismong member niya. Ang common failure niya is dun sa way ng pagkakakonect niya with another section. So, halimbawa sa bridge, yung gusset plate niya, or kung saan nandun yung connection o yung joint, kung saan nagbi-meet yung mga cord members natin, ng bottom top core, tsaka yung mga web members, usually doon nagkakameron ng failure. And as you can see here, mapapansin nyo na nagkakameron ng tearing dun sa mismong gusset plate niya, no? Pero yung mismong member itself, halimbawa ito, let's say tension member yan, hindi siya nagka-failure doon. Nagka-failure siya ay dun sa connection niya, yung kinoconnect nitong member na to na nasa taas niya, tsaka ito. Then, yun usually yung nagiging failure nung structure, no? Very rare daw na nagkakameron ng failure yung structural member kasi kung ina-analyze or dinesign natin siya ng tama, of course, na i-consider natin yung mga limit state natin nung dinesign natin yung mga each structural element natin. So, katulad nito, makikita nyo nag-snap na yung mismong gusset plate natin. So napunit na siya, no? So talagang nagbumigay na siya. So kung ganito yung cases ng connections natin, nararamdaman ng structure yun na may weak link siya dun sa part na yun. So ang tendency is to divert yung mga stresses kung saan may weak link and then eventually mag-fail siya. Kaya nag-fail yung whole structure natin. So modern steel structures are connected by two-way. It's either welding or by bolting or combination of both. Pero recently daw, connections were either welded lang or bolted lang. Okay? So, um, nung before, no, hindi pa siya pinag-combine. Pag nakita nyo, welded lang siya, no? Basta strict na lahat is true welding lang. Or kung halimbawa noon, ito mga rivets yung ginagamit natin. So, uh, one connection lang. Pero ngayon, since mas na utilize ngayon na pag-combine yung connection natin, mas nagiging mas efficient yung structure. And mapapansin niyo, wala na masyadong rivets. Ano? Ang rivets kasi itong katulad nung ganitong may mga head, yung mismong ginagamit natin ini-install. Okay? Bolts na po ang ginagamit ngayon, which is ganito na yung itsura niya, no? Yung kaya siyang i-manual labor na through wrench, ano? So by application lang ng manual ng human power, so kayang matighten yung mga bolts. Unlike dito sa mga ganitong cases, usually kasi kailangan very skilled yung magpa-perform or they are using another tool to be able to install yung mga connections na yan. And napansin nila na medyo time consuming, expensive yung rivet. Kaya mas ginagamit na ngayon si bolts. And ayun nga, sabi nga, in modern structures, pinag-combine na siya as the connection. Ano? Minsan makikita nyo, naka-bolt na siya, tapos i-wineld pa, no? Para sigurado hindi mag-snap yung mismong connections natin. So when we talk about structural bolts, we have actually three most common grade ng bolts, pero two of them yung ginagamit lang for structural purposes. So we have si A325 and A490. So ito usually yung ginagamit for connection talaga, ano? So pag na ano nyo sa practice, kung nasa industry na kayo, kung for structural application yung gamit o yung purpose ng bolt natin, dapat ang makita yung
grade niya is A325 or A490. Kasi these are used mostly for building construction and also for bridge construction. So, mga high strength na ano yan, na bolts yan, ano? Unlike yung A307 na low carbon steel na ginagamit lang natin usually for secondary members, pero minsan kahit secondary members lang siya, ano ba yung mga tinatawag na secondary members? Halimbawa yung purlins, ano, yung mga supporting elements lang natin sa mismong main frame natin, yun yung mga secondary members. And A307 minsan yung ginagamit pero na pa-practice na din ngayon na kahit mga secondary members, A325 na din ang ginagamit. So for our problems in the future, A325 and A490 lang yung gagamitin natin for bolted connections. Ano? And how do we read daw yung label na meron yung mga bolts natin? If you will see a bolt in real life, kung ba makahawak kayo ng bolt, ganito yung common itsura niya. No? You will see a two marking sa kanya, yung isa pertaining kung anong type or anong grade ng bolt siya. So A325 or A490, it may be on the top side or the bottom side. And then another is a letter or a logo nung mismong manufacturer natin. So, yan. So, kaya madidetermine mo kung talagang within standard yung nagagamit mo. Kung halimbawa, kilala na provider ng high strength bolt yung makukuha nila. Okay? So sa A307, ganito yung itsura, no? Yan. And then yung manufacturer meron din. No? Kasi nga, itong mga manufacturer na to, meron silang mga certificate to provide such connections dun sa sa market, and doon mo malalaman kapag halimbawa nag-fail yung structure, tapos titingnan nyo na may failure sa bolt, kung sino yung nagbigay sa inyo nung halimbawa faulty na bolt na nagamit dun sa structure. Okay? So, ngayon si AISC, hindi lang kasi A325 tsaka A490 yung nag-exist na high strength bolt, ano? Kaya sabi ni AISC, medyo mahirap kung magagamit yung isang project ng ibang type ng bolt bukod do sa A325 and A490. Kaya they decided that they should create a grouping para dun sa mga bolt na nagpo-possess ng same strength, ano? Kaya ang sinuggest nila is to group them by A, B, and C. Okay? So ngayon, pag nakikita mo ngayon sa problem, na group A yung bolts, dito nakasama si A325. Okay? Or kapag sinabing A325 yung bolt, group A, pwedeng tawagin natin siya as group A. And then si A490, doon naman siya sa group B. Okay? So yung mga kasabi niyang ASTM, these are also type of bolts na again, same siya ng strength nung A325 para sa group A and then A490 para doon sa group B. Okay? So this is one example of that, ano? And as you can see, iba yung itsura niya kasa dun sa naka-flash kanina dito sa kabilang slide, ano? So, ito kasing type ng bolt na to, iba na yung installation niya. Unlike ito, pwede siyang i-install manually by wrenching ng ng worker. Ito, usually gumagamit na sila ng tool, no, ng parang ng tool gun to tighten yung nut natin. Tapos pwede na siyang halimbawa i-install kahit one side lang of the member yung accessible sa inyo. Okay? Nangyayari, once na nilagay niyo to dito sa mismong tight wrench gun niya, um, so iikot to, may torque na i-apply, and then ano na lang na mag-snag off yung mismong knob niya. So, indicating na na-reach na niya yung pinaka-torque na requirement niya. So, usually yung ganito, a lot more expensive kasi mas siya, mas madali siyang i-install. So, syempre, yung convenience, may corresponding fee yan. So, that is why meron siyang mas mahal siya, no? Kaya sabi ni AISC, i-group na lang natin with the same strength, pero bahala na kung ginamit siya nung project sa specific na structure nito, edi i-identify na lang natin siya by group name. Okay? So the AISC group all the bolts with the same material properties into cluster. Okay? So yan yung sinasabi niya diyan.
So, we have three limit state pagdating kay bolt. Ano? Ibig sabihin, ito yung failures na pwedeng mangyari kay bolt. Okay? Meron tayong tatawag na bolt shear, bolt bearing, and slip critical. Okay? So, sa bolt shear, so, ang tinitingnan natin is yung mismong bolt itself. So, ito yung bolt natin. So, the resistance of the bolt in shear. Okay? So, once halimbawa, ito, may plate tayo dito. Okay? And then we applied a tensile force do sa plate. So, ang tendency niya, dun sa mismong connections natin, no, is to pull their selves together, no? So, upon pulling, dun sa mismong ano natin, bolt natin, nai-stress siya, nasi-shear, nagkakameron siya ng shear stress. And at shear stress, alin ang area ang nai-stress sa kanya kung shear tayo? Guys, at tingin nyo, kung shear stress sa pag-usapan natin, aling area yon? Pag shear, anong kinoconsider nating area? Perpendicular, parallel dun sa loading natin. Parallel po. Parallel, ano? So, what do you think yung area na kailangan nating i-consider para makuha yung shear stress natin? Area po ng bolt. So, area ng bolt, correct, ano? So, ibig sabihin itong portion na to. Okay? So, kung ito yung mismong bolt natin, yung nasi-shear off niyang area is ito. Okay? And pag tingnan natin sa top view, yung area niya is of course a circle, ano? Medyo ano lang, yung itsura niya. So, circular in nature yung kanyang, yan, dimension. So, yan yung na-shear, ano? Dun sa mismong ano natin. So, yan yung isang possible failure, ibig sabihin natin. Isang limit state natin. Sa sobrang lakas ng paghatak ng plate natin, possible siyang maputol sa gitna. Okay? Next is yung bolt bearing. Okay? Sa bolt bearing naman, so, di ba pag sabi natin sa bearing stress, kailangan meron tayong contact between two faces or two material. Okay? So, kung meron tayo ditong force na ina-apply dun sa plate natin, alin yung nabe-bear na portion? So, kung yung bolt natin, ito yung bolt natin, saan siya tumatama pag hinihila siya dito? So, syempre, ito yung mga areas na pwedeng ma-stress sa kanya, no? So, yun yung pwedeng ma-bear sa kanya. Kasi yun yung kada hila ng plate, kung ito yung bolt mo, tumatama yung plate mo dun sa mismong bolt natin. And that failure causes tearing action or ovalization dun sa mismong plate natin na nagkakos kapag halimbawa masyado ng na tear yung mismong bolt natin, ang nangyayari doon sa butas ng plate natin, nagiging parang slatted siya, no? Eh kung loose na yung mismong connection natin, yung bolt natin dun sa connection, possible na hindi na siya mag-transfer ng loading dun sa kabilang member natin. So, isa yun sa limit state natin. Okay? And then, ang last limit state natin is yung slip critical. So, sabi, slip critical is friction generated by two plates coming into contact. Okay? So, paano ba magkaka-friction yung mismong ano natin, yung mismong plate natin? Okay? Eh sa statics natin, saan natin nakukuha yung friction? Ano yung main formula ng friction if you can recall? Sabi natin, di ba, ang friction is equal sa anong formula ni friction? Statics natin. UN kayo. Mu n, correct, ano? So, directly proportional siya dun sa normal force natin. Okay? Wherein yung constant ng proportionality ng mu is yung coefficient of friction natin between dun sa sliding or in contact natin na bagay. So dito, yung two plates yung nagkakamero ng contact kasi 'di ba, habang tinatighten natin yung mismong bolt natin sa plate. Anong nangyari doon sa plate natin? Habang sinisikipan natin yung bolt, mas napapress siya, no? So, habang nag-a-apply tayo ng normal force or ng vertical force habang tinatighten natin yung mismong bolt, yung mismong dalawang plate natin, mas nagiging in contact sila, no? So, mas nagiging press sila with each other. Nangyayari, nagkakameron siya ngayon ng
friction. Okay? So, na-opposing dun sa direction ng force natin. So, dito, kung ito yung direction ng force natin, yung nakikreate na friction natin is papunta dito. Okay? Dito sa kabila, papunta dito yung friction force natin. And kapag hindi na kinaya ng mismong friction, yung mismong applied force natin, possible na bumigay din yung plate natin. Ano? So, yun yung slip critical. Ano? Mag-slip mismo yung plates natin with each other once na-overrule nung mismong applied loading natin yung frictional force created by the application of normal force dun sa bolt natin. Okay? So, yan po yung pinaka main limit state o failures ni bolt natin. And dyan din nakabase yung dalawang type natin ng bolts. Ano? So we have two types of bolts. Meron tayong tinatawag na bearing type connections na bolt and slip critical connection na bolt. So pag sinabing bearing type connection ng bolt, dalawang limit state lang yung critical sa kanya. Yung una, bolt shear, tsaka yung bolt bearing. Okay? So, yun yung design niya, mas naka-focus, i-resist yung 1 and 2 natin dito, no? Yung 1 and 2 natin. For slip critical, lahat ng limit state is importante pero ang main na dinidesign talaga niya is yung pangatlo, yung for slip critical connection. So kaya mapapansin mo, bearing type and then slip critical connection, mas makikita mo, mas madaming bolt yung required for slip critical. Okay? Kasi mas ano siya, no? Mas yung requirement for slip critical is much greater than the two limit state na i-carry lang ng isang bearing type connection. Okay? Pero for this lecture, focus lang tayo muna do sa bearing type connection kasi yung slip critical connection has already a uploaded video that you can watch after nitong lecture natin for bearing type connection. Okay? So, yan. So, ano daw yung mga limit state for bearing type connection? Again, dalawang case lang tayo. Yung limit to state 1, limit state 2. So, that is yung failure ng bolt, which is yung bolt shear, o yung failure ng plate. Okay? Unahin muna natin si failure ng bolt. So, possible na pagpunit ng mismong bolt natin once na applied siya by a force. No? According to NSAP or AISC, ito daw po yung formula natin for bolt shear capacity ng bolt natin. We have Rn is equals to FNAB. Okay? FNAB is yung stress natin, nominal stress or shear stress, and then AB is yung area ng bolt. Okay? So si Fn, nakadepend kung tensile or shear stress yung kinoconsider natin. Pero usually shear stress tayo kapag sa bolt, ano? So makikita nyo siya dito sa table na to. Okay? So, ito yung table niya. So, binago ko lang ata yung section pero meron na kayong copy nitong table na ibigay ko na sa inyo yung copy nito. So, ayan. Ito yung para sa FNT, ito yung para sa FNV. Pero mapapansin nyo, after 8307, may tigda dalawang row yung group A tsaka group B. Kasi may isa pa tayong property na we need to understand pagdating kay pag-i-install ng bolt dun sa plate natin. Okay? So, iwan muna natin tong formula ng bolt shear capacity. Unang munang consider natin is yung thread natin dun sa shear plane. Okay? So, may mga conditions kasi na halimbawa yung in-install nating bolt, may dalawang scenario siya. Yung isa, so meron tayong tatlong plate, magkapatong, ano? So, yung mismong bolt natin, yung thread niya, yung isa matatamaan nung plate natin. So pag hinila mo to, dito siya tatama sa may threaded part, ano? Dito naman sa isa, parehas buo yung mismong bolt natin, ano? So between these two, si A at si B. Sa tingin nyo, alin yung mas mahina ang capacity when it comes to shear? Yung A or yung B? Yung may thread na part o yung wala? O yung thread ay kasama? Shear? Alin sa tingin nyo yung mas mahina ang capacity? Yung may thread. Yung may thread, why? Bakit mas mahina ang capacity ng may thread? Ano mangyayari doon sa area Mas natin? maliit po yung area. Correct, ano? So, kung mas maliit yung area, okay?
So, mas mahina yung capacity niya dun sa ano natin, bawas kumbaga yung mismong capacity ng bolt natin to resist such loading natin. Okay? So, si code ang ginagawa niya to determine yung kung anong type ng connection meron tayo, they uses a notation for included or excluded yung shear, yung thread natin, ano? So, pag sinabing included yung threads dun sa share plane natin, dinedesignate nila ng letter N. Okay? Included, ano? Parang included. Okay? And then kapag threads are excluded, X ang ginagamit niyang symbol. Okay? Kaya mapapansin nyo, di ba sabi natin kanina, sa A325, naka-designate siya as Group A, sa A490, naka-designate as Group B. So, minsan, makikita nyo sa problem, hindi na binabanggit yung A325 tsaka A490. Minsan, lalagay na lang niya, bawa, specify sa problem, Group B, tapos X. So, ibig sabihin yung property ng bolt mo is a A490, tapos yung shear plane niya or threads niya are excluded from shear plane. Okay? So, ayan. Ito parang katulad nito. So, basta pag nakakita kayo ng ganong notation, Group A or Group B, so it's either A325 or A490, tapos pag N is included, pag X ay excluded. Okay? So, yun po yung para sa threads natin. Okay? Kaya mapapansin nyo dito, yan, ito yung grouping natin. Group A bolts when threads not excluded. So, threads not excluded, so ibig sabihin ito yung N, ano? Included siya. Okay, lagyan natin ha. So, ito ay N. Excluded to ay X, ito ay N, ito ay X. Okay? Kaya papansin mo doon sa shear niya, no? Pagdating sa shear, yung included yung threads, papansin mo mas maliit yung stress niya kumpara dun sa excluded, ano? Kasi nga, mas maliit yung capacity mo. Kaya mas maliit yung shearing stress mo. Okay? So, ayan. And papansin mo, yung shear lang yung nagbabago ang value. Bakit? Kasi pagdating naman sa kay tension, ay di ba pag sinabing tensile na yung strength natin, nominal tensile strength, okay? Normal na yung force natin. Kung ito yung bolt natin, normal force na tayo. Okay? So, hindi na naapektuhan yung bolt, ibig sabihin. Kaya hindi nagbabago yung value nung para sa tensile strength. Okay? So, yun yung importance itong table na to. Kaya pag halimbawa pinahanap, ano yung shear strength ng A490 na excluded ang thread? So, group B, X, so 84 KSI yung sagot. Or 579 megapascal. Okay? So, yun yung i-substitute dito sa Fn. Sa AB is just the area ng bolt. So, whatever is the given bolt diameter, area lang niya using equations of area ng circle. And then, para makuha natin yung ano natin, capacity, we multiply it by phi or by omega. So, we have 0.75 for phi for 2.04 AST. Okay? So, yan. And then, may isa pa tayong consideration, yung number ng shear planes doon sa loading condition natin. So, depending doon sa connection type natin, pwede siyang lap splice connection. Pag lap splice, dalawa lang. Pag splicing, ganito po yung itsura. Okay? There are multiple shear planes possible. Single shear, ibig sabihin, isa lang yung pwedeng mapunit doon sa section, doon sa bolt natin. Pag double shear, yan, dalawang scenario yung pwedeng mapunit sa kanya. Okay? So, dalawa yung humihila, ibig sabihin. Okay? So, kaya makapapansin nyo din, minsan sa problem, bawa group B and S. Okay, nakalagay ganyan. Group B and S. Ibig sabihin, A490, threads are included, single shear. Okay? So, dinedesignate to as S pag single shear, D pag double shear. Okay? Kaya mapapansin nyo, yun yung ano niya, way ng pagbasa niya. Okay? So, let's start this example to calculate for the capacity, bolt bearing capacity ng isang bolt. Okay? So, we have what is the design resistance of a 3/4 inch diameter 825 bolt in single shear
assuming the threads are excluded. Okay? So, kung A325 siya, so alam natin na siya ay group A. Tapos single shear, assuming threads are excluded, ano? So X, tapos single shear siya. Okay? So yan yung property ng bolt natin. So ang bolt diameter natin, DB, is 3/4 inch. So yung formula natin, Rn is equals to Fn AB. So kailangan natin si AB, that is pi over 4, 3/4 inch squared. AB is equals to pi over 4, 3/4. So 0.442 inches squared. Okay? Okay na tayo sa AB. And then for Fn, ang kailangan natin, group AX. Ano? So balikan natin dito. Group A, tapos X ang kailangan natin. So 68 KSI yung gagamitin nating shear stress. So dito 68 KSI. So Rn now will be 68 kip per inches squared times 0.442 inches squared. Okay? So we have Rn is equals to 68 times 0.442. We have 30.056 kip. Okay? So ito na yung magiging capacity natin. Nominal pa lang yan, ano? If you want LRFD or ASD, so LRFD natin, VRN, that is 0.75. Kasi shear tayo, kaya 0.75. RN, so that is times 0.75. That is 22.542 kip. Or sa ASD, RN over omega, so that is RN over 2.0. So Rn over omega, that is 30.056 divided 2. So 15.028 kip. Okay? So yan. So yan yung capacity ng bolt natin. Pero again, that capacity is for a single bolt pa lang. Ano? Hindi naman sinabi ko ilan yung number ng bolt. Kaya minsan, imbis na capital R yung ginagamit, kung single bolt lang siya, minsan, phi Rn 22.542 kip per bolt yung binabanggit natin sa kanya. Kasi yan yung na-calculate natin per one piece ng bolt. Eh, di ba sa connection, hindi lang naman isang piraso yung bolt natin. Kaya to get the total resistance, we multiply it by the total number of bolts na ginamit natin doon sa connection. Okay? So, same din dito. So, dito is Rn over omega is 15.028 kip per bolt yung unit natin. Alright? Sige. So, yan. Yan yung ano niya, no? So, maybe pakita ko din yung isa, no? Wala pala akong copy dito. If you look at yung table 7-1, wala ata akong table 7-1. Wait lang. Tingnan natin kung merong 7-1. If you look at your table 7-1, actually, hindi mo na kailangan calculate manually yung mismong capacity ng per volt natin. Pwede directly basahin na yung nandun sa table 7-1. Okay? So, wait lang ha. Lagay ko lang yung 7-1. Okay. Okay, nag-upload pa. So, pag chinek nyo yung 7-1, 7-1.
So ito yung table 7-1. So halimbawa yung katulad nung na-identify natin kanina, group AXS, no? Yung ating kailangang hanapin na ang diameter is 3/4. So punta na kayo sa 7-1, hanapin yung 3/4, ito yung 3/4. Group A tayo, X, tapos S tayo. So papansin nyo, for VRN, 22.5. Okay? Which is the same value that we have calculated dito, 22.5. Mas eksakto lang yung atin. Pero, again, nandito na siya sa table, 22.5. Okay? So, for double shear, ganun na lang yung gagawin nyo. Okay? Group X, double shear. So, bawa ito, 45.1 yung value niya na gamitin natin. Okay? So, yun po yung gamit ngayon nung 7-1 natin. Pwede dito na lang tayo pupunta kay 7-1. For the bearing stress or yung bolt bearing ng 1 bolt, ano? 1 piece of bolt. Right? Sige. Next. So, punta tayo, okay na tayo sa first limit state natin, yung bolt bearing. Kasunod is yung ah, bolt bolt bearing na ang kasunod. O yung tinatawag natin dito na failure sa plate. So na yun, yung failure of the plate. Bolt bearing tayo. So for bolt bearing, again, we have two types. Meron tayong tinatawag na bolt tear out o yung pag-fracture along doon sa side ng bolt. Katulad po nito. No? So habang tumatama yung bolt natin dito, tumatama, nagkukos siya dito ng tearing dito ng punit dito sa mismong natin, plate natin. O yung isa, yung bolt hole ovalization na ang minsan nga ang tawag lang nila is bolt bearing, no? Na nangyayari nagkakameron ng plasticization dito habang tumatama yung bolt, no? Nagpa-plasticize to. Okay? And pag sobrang loose na nung kanyang connection, bumibitaw yung member natin sa kanya. Okay? So, yun yung condition niya dito. Okay? So, how do we consider or use yung value for bolt bearing? So, according to the code, ito yung ginagamit niyang formula. Okay? So, we have two types. Meron tayong for bolt connection sa direction ng bearing force. Okay? And yung isa is bolt connection perpendicular to the direction of the force. Ano? Usually, ang ginagamit po is yung isa lang. Okay? Itong kapag nasa design consideration daw po yung deformation natin, which is itong formula na ito. Okay? Kaya dito na tayo mag-focus. Sa formula na to, as you can see, meron na naman tayong ganitong condition sa kanya. And sabi natin before, kapag may ganyan tayong condition, gagamitin natin is yung minimum between the two values tayo, no? So, dito tayo mag-focus. Ano ngayon ang ibig sabihin itong mga nandito sa loob na to? So, we have 1.2 LCTFU tsaka 2.4 DBTFU. So, doon sa unang equation, ang hindi natin alam dyan is yung LC, no? Yung T dito is yung thickness lang ng material, ng plate, kasi failure ng plate yung pinag-uusapan natin. And yung FU is yung ultimate strength ng plate din natin. Okay? Kung sa pag-halimbawa A36 yung plate natin, alam natin na ang FU niya is 58 KSI. Okay? DB is yung diameter lang ng bolt. Ayan. So, yun na yun. Okay? So, itong gagamitin natin. So, ito yung mga meaning niya, no? Clear the distance between the plate material. So, focus muna tayo doon sa LC. Okay? So, si LC daw is the clear distance between the edge ng hole and either edge ng plate tsaka edge ng adjacent hole. So, kung ito, halimbawa, may plate tayo, may dalawa tayong hole. So, yung center ng plate, nung mismong bolt, papunta dun sa edge ng plate, L sub E yung tawag natin. Edge distance to. Okay? Yung spacing between two adjacent bolts, S yung tawag natin, yung spacing. Okay? So, saan papasok si LC? Sabi, clear distance between the edge ng hole tsaka edge ng plate. So, ito yung edge ng plate, edge ng hole rather, and then yung edge ng plate. So, ibig sabihin, doon sa una, ito yung ating LC. Tawagan natin external kasi doon siya sa edge or LC edge.
Okay? And then meron din tayo ng from edge ng hole, edge ng adjacent hole. Ito naman yung LC natin na internal. Okay? So, kung meron tayong group of bolts, pag nakita kayo ng group of bolts, ayan halimbawa, yan, pag tinanong, lahat nitong nanditong bolt na to, lagyan natin ng kulay. Itong bolt na to, makikita natin itong tatlong bolt na to. Lahat siya malapit dun sa edge. So, ang tawag natin dito sa bolts na to, yan yung number ng bolt sa edge. Okay? And then yung natitira, yung number ng bolt sa internal. O sa external yung isa, internal yung isa. Kaya sa pag-calculate mo nung RN natin, diba, minimum between 1.2 LC TFU tsaka o 2.4 dB TFU. Meron tayong consider na dalawang value for LC. So dito, para makuha natin yung total capacity ng buong connection natin, 'di ba ito, again, formula pa lang siya ng isang bolt pa lang ano. So magkakameron tayo ngayon ng gawin nating RNE. Ito yung para sa external na bolt. Minimum siya ngayon ng 1.2 LCE TFU. Tapos hindi naman magbabago yung nasa ilalim niya. Okay? So ito yung una niya. And then meron tayo para sa internal, minimum ng 1.2 LCI TFU 2.4 dB TFU. Okay? So para makuha yung total na RN natin, i-multiply natin ngayon kung ilan yung number ng external, number ng internal, dun sa individual capacity kung saan siya bolt. Okay? So yung total natin ngayon will be NBE times RNE plus NBI times RNI. So ito yung magiging total capacity no ngayong section natin ngayon according to bolt bearing. Okay? So, kaya kailangan natin consider kung ano yung mga distances nila. Alright? Sige. So, ito po yun, ano? Ayan. So, ito yan, LCE tsaka LCI. So, hindi pa pala natin na-explain kung yung formula for LCE. Okay? Si LCE, kung si LCE is ito, ibig sabihin from LE, okay? Yung butas ng hole dito, hindi siya diameter ng bolt, ano? Di ba? Kung babalikan natin yung discussion natin, pag nagbubutas tayo ng plate, yung diameter ng bolt, naglalagay tayo ng allowance sa kanya. Okay? Pag diameter ng hole. Okay? Nag-a-add tayo ng 2 mm pag metric, pag um, English, nag-a-add tayo ng 1/16. Okay? So, ganun din po dito. Okay? So yung para makuha natin to, 'di ba, itong hole na to is yung DH natin and DH natin is DB plus 1/16. Okay? So para makuha si L sub E or si LCE, that is yung kabuuan ng LE natin minus yung kalahati nung diameter ng hole. Kaya LE minus 1/2 nung DH natin. And then yung ating LCI, so LCI natin is yung spacing natin minus kalahati ng DH, kalahati ng DH. So, magiging isang DH lang siya. Okay? So, yun yung formula ng LCI tsaka LCE natin based from dun sa connections natin. Okay? Ayan. So, ayan. And then we also have yung connection layout requirement natin. So ibig sabihin, ito yung required na mga spaces between our uh, hole or yung bolt na i-install natin. So for spacing, meron tayong minimum spacing. According to the code, the holes shall not be less than 2 and 2/3 times the nominal diameter. 2 and 2/3, minsan baka magkamali pa sa calcu, gawin 2 times 2/3, ano? Kaya binago na natin 8/3 na ng dB or preferably daw 3 dB. Okay?
Why do you think kailangan magkameron ng minimum spacing yung ating bolt? Halimbawa, ito yung ating plate, ito yung bolt natin. Ba't kailangan magkameron ng minimum spacing sila? Ba't hindi sila pwedeng maging magkadikit na magkadikit? Sa tingin niya. Ba't hindi siya pwedeng maging magkadikit? Any idea kung bakit yung S minimum natin is ano lang hanggang 8/3 lang ng dB? Gawa po ng Ano? Kapag with regards dun sa strength consideration niya, sa pag-i-install na lang, ano magiging problema natin pag sobrang magkakadikit yung bolts natin pag ini-install? Yes, correct, ano? Possible na magbangga yung ulo ng bolts, yung mismong ano natin, ano? Or yung mismong wrench na gagamitin nating tool pang ikot, hindi siya makapasok. Hindi niya ma-i-capture yung mismong ano. So, hindi niya matitwist yung pang-lock, ano? So, yung nut niya, hindi niya matitwist yung nut. Okay? So, correct. Yun yung isa sa reason kung bakit kailangan yung spacing natin is minimum 8/3 lang ng dB or 3 dB daw. And then, yung sa edge distance daw natin, ganun din. Kailangan may minimum tayong edge distance, LE minimum, na naka-base daw dito sa table natin. So, dito tayo sa at sheared edges tayo, no? Bakit naman kaya kailangan may minimum yung mismong edge natin? Ba't hindi siya pwedeng malapit dun sa mismong ano natin, edge? Halimbawa, pag naglagay ka ng mismong bolt dito, na malapit sa edge, anong possible mangyari? Yung mga gumagamit ng puncher dyan sa papel, anong pwede mangyari pag masyadong malapit sa edge yung mismong butas? pupunit lang po yung No? end. Kasi, yes, correct, ano? Dahil sa sobrang nipis na nung nasa side, possible mapunit na to. Okay? Imagine kung nag-bolt bearing tayo, so nag-ovalization siya dito, so mag-snap agad yon pag sobrang dulo na tayo. Okay? Kaya may minimum distances tayo for the edge distance and also spacing. Okay? Kung may minimum spacing and minimum edge distance, meron din po tayong maximum spacing and maximum edge distance. Okay? According to the code, yan po yung nakalagay sa code. Maximum spacing and edge distance for the maximum distance from the center of any bolt to the nearest edge shall be 12 times the thickness of the connected part, but shall not exceed 150 mm. So, si 150 mm, how much yan sa, ano? That is 6 inches, no? Or 6 inches. Okay? And then, nakalagay naman dito, ang assumption lagi natin is, gagamitin natin is unpainted yung member natin. So, worst case scenario tayo. Sabihin natin na wala siyang preparation yung member natin for corrosion, which is sometimes always the case, ano? 14 times the thickness or 180 mm. So, 180 is 7.2 inch kapag kinonvert natin. Okay? So, yan yung edge maximum and maximum spacing natin. Ngayon, bakit naman nililimit natin yung sa spacing? Okay, ang bawa ito yung plate natin. Yan. Tapos, ito yung connection mo. Ito yung connection mo. Bakit ngayon, may maximum spacing ka lang? Ba't hindi pwedeng sobrang layo nung mismong connection natin? Anong possible mangyari pag sobrang layo nung spacing ng bolt natin? Di ba ang tendency ng bolt natin, ito yung plate natin, tendency ng bolt natin is to compress or to tighten yung mismong dalawang plate, ano, to connect them together. Ngayon, kung masyadong malayo yung pagkaka-install ng bolt, ano pwede mangyari in between ng bolt? May angat sa Pwede mangyari. Doon sa drawing ko, actually, parang ganun na yung itsura niya eh. Pag sobrang layo ng bolt natin, possible magkameron ng
hawang dito sa gitna. No? Kasi hindi na natatighten yung tong area na to eh. Okay? And anong problema pag may awang sa gitna yung steel connection natin? Anong pwedeng pumasok? Pag may awang, langgam ang sagot nyo ha? Anong pwedeng pumasok pag may awang? Kalaban ng steel. corrosion. O para mag-corrosion, anong papasok? Water. Yan, tubig ano? Papasukin siya ng tubig doon. Pag pinasok siya ng tubig doon, magko-corrode siya. Pag nag-corrode, hindi na niya marireach yung capacity niya. Okay? Kaya may S maximum tayo. Ganun din naman kay LE max, ano? Bakit naman daw nililimit natin yung sobrang layo? Halimbawa, ito yung plate mo, yung connection mo, dito ka naglagay ng butas. Okay? So bakit natin ngayon nililimit to? Yung edge distance. Unang-una, sayang yung material, ano? Ba't mo nilayuan ng ganon? Okay? So parang ito, ano lang siya, naggumastos ka ng material na hindi mo naman ginagamit. Okay? Parang palamuti na lang siya doon. Okay? So, kumbaga para mas ma-utilize natin kasi economical yung gusto nating design, kailangan control na din natin yung edge distance natin. Okay? So, in summary, ito po yung mga yan, ano? Yung minimum, preferred, maximum natin, and then yung ating edge distance spaces andyan din. Okay? So, yeah. So, let's have an example showing kung paano ina-analyze yung plate natin. Okay? So, determine the design strength for the bearing type connection shown. So, again, bearing type tayo. So, ibig sabihin, bolt shear tsaka bolt bearing lang yung limit state natin. We have A36 steel used para dun sa plate natin. And meron tayong 7/8 inch 8325 bolts. Threads are excluded from the shear plane. So, automatic, pwede mo na agad lagay na property ng bolt mo is group A. Tapos, excluded siya. Tapos, anong papansin mo dun sa plate mo? Lap splice lang siya. So, single shear lang tayo. So, S agad ito. Okay? Yan yung property ng connection mo. Ngayon, paano pag sa problem hindi nakalagay kung excluded or included? Ano yung pinaka-safe assumption natin? Included or excluded? Included po. Included, correct. Kasi nga, mas maliit yung capacity ng included. So, para mas maging ah over-design tayo, no? Or mas safe yung design. Okay? Um, mas mauna mag-fail, ano? Kung wala naka-specify. Alright? So, ito yung connection natin. So, we have uh, an inch, a half inch na plate being connected by 4 bolts. Okay? Dito sa 4 bolts natin, alin dyan ang external, alin ang internal, ano? So, dito, ito yung magiging, ano yan? So, kung nakatingin ka sa top view, ito yung NBI natin. And ito yung ating NBE. Okay? So, itong 2 inches dito, anong tawag dito sa 2 inches na to? Ito yung ating edge distance mula dito sa edge na to. Okay? And ang S natin is itong 3 inches. Okay? So, yan. Sagutan natin to. So, una, solve natin is yung first limit state natin, which is bolt bearing tayo. Okay? For bolt bearing, again, na-identify na natin, tayo ay group A, X, S. Okay? Ang DB natin is 7/8. Okay? 7/8 inch. Okay? So, from table 7-1, okay? This is our 7/8. This is our group A, X, tapos single tayo. So, sabihin,
LRFD gagamitin natin. This will be our capacity. 30.7. Okay? So, VRN is 30.7 kip. Okay? So, kung gusto natin yung total na resistance, gagawin natin yung VRN natin, multiply lang natin ng total number ng volts natin. And based on our condition, total number of volts ay 4 volts. So, ito ay kip per volt. Ito, sorry. So, that is 30.7 kip per volt times 4 volts. So, VRN is equals to 30.7 times 4. That is 122.8 kips. Ito yung ating capacity ngayon according to volt bearing. Okay? Next, second limit state natin. Volt. Sorry. This is volt shear pala. Sorry. Volt shear to. Ito yung volt bearing. Okay? So, for volt bearing, again, ang total natin, so Rn, huwag muna natin lagyan ng phi, kahit sa huli na lang. Rn natin is equal sa Rne times NBE plus Rni NBI. Okay? So, from the previous slide, sabi natin ang NBE natin is 2, NBI natin ay 2 din. Okay? So, unahin natin si Rne or kunin natin yung value ng Rne is equals to minimum between 1.2 LCE TFU. Okay? So, ano yung LCE natin ngayon? LCE, again, is from edge distance minus yung DH over 2 natin. Okay? So, dito, LE natin is 2 inches. S natin is 3 inches. So, yung DH natin is dB plus 1 over 16. So, that is 7/8 plus 1 over 16 DH. That is 15 over 16 inch. Okay? So, dito, this will be 2 inches minus 15 over 16 tapos times 1/2. 2 minus over 2, that is 1.531 inch yung LCE natin. So, this is 1.2. LC is 1.531 inch. T natin, yung thickness ng plate, kasi is bearing tayo ng plate, that is 0.5 inch. And then, FU natin, tayo ay A36. So, ang A36, again, ang FY niya is 36 KSI. FU natin is 58 KSI. So, FU natin is 58. Okay? So, we have 1.2, 1.531, 0.5 times 58. That is 53.279. Itong isa, 1.2 dB TFU. That is 1.2. dB natin 7/8 inch. Thickness is 0.5 inch. FU is 58. So 1.2, 7/8, 0.5, 58. That is 30.45. This is in kip na lang. Okay? So for RNE, answer is 30.45. Yep. Ito yung govern. Okay? Next is RNI.
minimum. So 1.2 LCI TFU. So ito lang natin lagay. LCI is S minus DH. So that is, yung S natin is 3 inches. 3 minus, diameter ng hole is 15/16. LCI, that is 3.2. Ha? Mali, minus. 2.0625 inch. Okay, so that is 1.2, 2.0625 inch, 0.5 inch times 58 KSI, 1.2, 0.5, 58. That is 71.775. So parang may mali ako sa equation. This is 2.4, no? Kaya ako parang nagtataka, ba't maliit? Double check lang natin ha. Ayan, 2.4, no? Ayan, 2.4. Correct, 2.4. Should be 2.4. So 2.4. So 2.4 times 7/8 times 0.5 times 58 is 60.9. So 53.279 pala. Okay? So ang mag-govern pala natin dito is itong nasa taas. Okay? So dito is 60.9. Keep. So mag-govern sa RNI ay 60.9. Okay? So ang total RN natin is RNE is 53.279 kip per volt times 2 volts plus 60.9 kip per volt times 2 volt. RN 0.9 times 2, that is 228.358 kip. So VRN, so times 0.75, that is 171.2685 kip. So ito yung sa volt bearing natin na capacity. Okay? So between dun sa dalawa, ano yung mag-govern natin na value? Yung sa shear o yung sa bearing? Saan siya una magfe-fail? Sa share po. Sa shear, of course, ano? So, pinaka-answer natin, ang capacity natin is 122.8 kip, no? So, volt shearing governs. Okay? Alright. Next is, may another question pa, no? Also, determine daw yung if na-connect nung, na-reach o na-meet nung layout, yung ano natin, requirement. Okay? Again, ang requirement natin is ito. Okay? So, i-copy na lang natin to para madali. Okay? So, sa problem din naman sinabi na preferred yung gamitin para dun sa minimum. So, stick tayo doon sa 8/3, ano? So, dito, 8/3 nung dB natin, which is 7/8. That is 7/3, or that is 7/3. So, 2.33 inch yung ating S min. S max natin, so 180 again is 7.2 inch. So that is minimum between 14 times 0.5.
that is 7 inch, tsaka 7.2 inch. So, ang S max ay equal sa 7 inch. Okay? Ito yung S min, ito yung S max. Sa edge distance, LE minimum natin. So, punta daw tayo doon sa table. So, dito, ayan, naka-mm lang to. So, ang diameter natin is 7/8. So, times natin ng 25, that is 21 point something. So, nasa 22 siya, no? So, 22 mm. So, ang ano niya is 38. Ang 38 in mm, in inches rather, is 1.52 inch. Yung equivalent niya. So, 1.52 inch. Okay? So, 1.52 inch. Then, sa LE max niya, so yung 150 divide ng 25 is 6 inches. So, this is minimum between 12 times 0.5, that is 6 inches, tsaka 6 inches, so parehas. So, LE max natin is 6 inches. Ayan. So, yung actual natin, yung S natin na actual is 3 inches. Ang ating LE actual ay 2 inches. Okay? For the spacing natin, sa minimum, mas mataas siya. Tapos sa maximum, mas maliit siya. Since yung S min is less than S actual, less than S max, therefore, okay tayo sa spacing. Okay? LE min natin is 1.52, provided natin is 2, maximum natin ay 6. So, ganun din, less than LE actual, less than LE max. Therefore, okay. So, therefore, connection layout is satisfied. Okay? So, kasi within tayo dun sa limits nung binigay ng code. Okay? So, paano kung halimbawa nag-less than sa S min? So, ibig sabihin, hindi, kahit isa lang yung sa kanilang hindi ma-satisfy, hindi na masasatisfy yung buong layout natin. So, magmamatter itong mga spacing na to pagdating doon sa design. Okay? So, kung gusto mong pumasok doon sa layout requirement, dapat pasok siya doon sa minimum natin and maximum value ng spaces. Okay? Question po? Question tayo, guys. Hello, hello. Sir, wala po. Nawala ako? Or Wala walang pong question? tanong. Wala pong tanong. Ayan, okay. Sige. Kala nga, nawala yung aking mirror. Nawala ng internet.